Welcome to the city of Urdaneta! Sa gitna ng lungsod ng Urdaneta, Pangasinan, nakatayo ang isang monumentong punong-puno ng kasaysayan, ang Fray Andres de Urdaneta Park. Ang monumentong ito ay hindi lamang palamuti sa harap ng City Hall, kundi isang mahalagang simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa parke na ito, buhay ang kwento ng isang tao na nagambag ng napakalaking bahagi sa kasaysayan. Isang misyonero, manlalayag at tagapayo ng mga ekspedisyon noong panahon ng mga Espanyol. Ang pangalang Urdaneta ay hango kay Fray Andres de Urdaneta. Si Fray Andres de Urdaneta ay sinilang noong November 30, 1498 sa Basque, Spain. Sa murang edad, naulila siya at kinakailangan niyang harapin ang mundo ng mag-isa. Pero sa kabila nito, nagtagumpay siya bilang isang sundalo, isang scholar at kosmografo. Isa siya sa naging pangunahing tagapayo ni Miguel Lopez de Legazpi sa paglalayag patungo sa Pilipinas noong 1565. At ang utak sa pagtuklas ng tour na biyahe ang ruta pabalik sa Pilipinas patungong Spain. Ang tour na biyahe nagbigay daan sa matagumpay na kalakalan sa pagitan ng silangan at kanluran, na tumagal na mahigit na 250 taon. Sa monumentong ito, nakaukit ang kwento ng kanyang buhay sa apat na wika: Filipino, Ilocano, Spanish, at Basque. Isang paalala ng kanyang kontribusyon hindi lamang sa ating bayan, kundi sa kasaysayan ng ating mundo. Ang Fray Andres de Urdaneta Park ay hindi lamang isang lugar ng kasaysayan. Isa rin itong sanktuaryo para sa mga naghahanap ng katahimikan. Sa gitna ng parke, may kita ang isang maliit na chapel. Ang altar dito ay bukas para sa mga bisita na nais manalangin o magmuni-muni. Maraming turista at residente ang dumadayo dito lalo na sa gabi upang magpalipas ng oras at maramdaman ang katahimikan ng lugar. Ang monumento ay itinatag noong 2009 bilang paggunita sa ika-500 taon ng kapanganakan ni Fray Andres de Urdaneta. Ang disenyo nito ay pinagtulungan ng 4 na pambansang alagad ng sining: Napoleon Abueva para sa estatwa, Abdul Mari Imao para sa base, na sumisimbolo sa galyon, at Ildefonso Santos para sa landscape na nagbibigay buhay sa paligid. Isinalaysay naman ni Alejandro Roses ang kwento ni Fray Urdaneta na nakaukit sa marmol. Ang estatwa na may taas na 3.66 metro ay gawa sa bronze. Isa itong paalala ng kanyang di matatawarang ambag sa agham at pananampalataya. Sa parking ito, isang tula ang nihandog kay Fray Andres de Urdaneta bilang pagpupugay sa kanyang ambag sa kasaysayan. Narito ang ilang bahagi ng oda para kay Andres de Urdaneta. Ang oda ay isinulat upang ipakita kung paano ang kanyang naging buhay. Bagamat maikli, ay nagdulot ng napakalaking pagbabago at inspirasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayong hapon, kasama natin ang isa sa mga empleyado ng turismo dito sa bayan ng Urdaneta. Walang iba, kundi sa Ma'am Bessie Alonzo. So, good afternoon po, Ma'am. Good afternoon. So, ano po ang dahilan ng pagkagawa ng monumento po na ito? Inilaan ito kay Fray Andres de Urdaneta, ang sinaguriang Father of Urdaneta. Dahil dito, sila ang unang naglayag sa siyudad ng Urdaneta. Kaya tinawag itong Urdaneta. Ganun po pala ang kwento po na ito. So, kailan po ito itinatag o kailan po ito itinayo? Itinatag ito noong taong 2009 at nanatiling nakatayo hanggang ngayon sa loob ng 15 taon. Maraming salamat po, Ma'am. Maliban sa Fray Urdaneta Monument,
Tanyag din ng Urdaneta City sa metamorphosis, isang higating kalabaw na gawa ng lokal na artist na si Ram Malyari. Ang kalabaw ay sumisimbolo ng lakas, kasipagan at tibay ng mga tao sa lungsod. Ang eskulturang ito ay tinayo noong 2011 at naging paboritong pasyalan ng mga tao. Ang lokasyon nito, malapit sa pangunahing daan, ay nagsisilbing palatandaan para sa mga biyahero patungo sa Hilaga at Timog. Ang mga monumento at parke sa Urdaneta ay hindi lamang simbolo ng kasaysayan. Isa rin itong paalala ng lakas ng loob, pananampalataya, kasipagan ng mga mamamayan. Sa bawat bisita, matutuklasan natin ang kahalagahan ng pag-alala sa nakaraan upang mas maunawaan natin ang ating kinabukasan. Ang Fray Andres de Urdaneta Park ay hindi lamang isang lugar. Isa itong kwento. Isang kwento ng pag-asa at inspirasyon para sa bawat Pilipino.